bago tayo mag-dental mission, pwede ba akong mag-share ng Word of God? Okay lang ba sa inyo? Okay, sige. Very good. Word of God. May idea ka ba kung ano yung Word of God? Salita ng Diyos. Very good. Saan ka ba nagsisimba, kuya? Saan? Catholic. San Lorenzo? Okay, okay. Very good. Wala kasi akong kodiko eh. Hindi ako nakagawa ng kodiko. Wala akong dalang kodiko. Anyway, may tatanong ako sa inyo. Sa Word of God. Ano, sa pagkakaalam ninyo, ang pinakamahalagang utos? Sa Bible, pinakamahalagang commandment, utos. Sa ano yun eh, sa Old Testament yun. Sabihin natin sa New. Alam niyo yung New Testament? Ang Panginoong Jesus na yung, kumbaga, nagsasalita. Kumbaga, ano daw ang pinakamahalagang utos ayon sa Panginoong Jesus? Meron? May alam? Number 1, pinakamahalagang utos, ano? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buo mong puso, buo mong lakas, buo mong kaluluwa, at buo mong, ano pa ba, isip. Ayan. Ano ngayon yung pangalawang pinakamahalagang utos? Second, pinakamahalaga. Dalawa lang naman yan eh. 1 tsaka 2. Ano yung second na pinakamahalaga na utos? May idea kayo? Ikaw mukhang marunong to eh. Mukhang nagba-Bible eh. Hindi mo alam. Ang pangalawang pinakamahalagang utos, ibigin mo yung kapwa gaya ng sa sarili. Nadinig nyo na yan? Siguro, alam nyo naman yan, baka hindi lang kayo sigurado, no? Kaya hindi kayo sumasagot. Okay. Bandang huli, sabi ng Panginoong Jesus, ibigin mo ang iyong kaaway. Tinawag mo pang kaaway, no? Tapos iibigin mo. Sabi nga, sa Bible, nasusulat, kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kapag kinuha ang iyong balabal, ibigay mo yung kumot mo. Sabi nga ng Panginoon, ang Panginoong Jesus nung nakapako sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Diba? Okay na tayo doon. Bakit? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sa sarili. Bakit? Bakit sinabi ng Panginoon yan? Ibigin mo yung kapwa gaya ng sa sarili. Mahirap gawin. Mahirap siyang gawin. Mahirap gawin yan. Mas marami tayong kapwa kesa sa kaaway. Yung ibig sabihin ng kapwa, hindi natin kaaway marami yun. Kasi konti lang naman yung kaaway natin. Di ba? Pero ang sabi nga ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Anyway, konti lang yun. Konti lang naman kaaway natin. Konti lang yung pinapaibig sa atin ng Panginoon na kaaway. Ang sinasabi ng Panginoon, ibigin mo yung kapwa gaya na sa sarili. Ayun yung mahirap kasi ang dami nating kapwa na kailangan natin ibigin natin gaya ng pag-ibig natin sa sarili. Okay? Ngayon, ang tanong? Isang tanong ay, ano ang pag-ibig? Ano pag-ibig? Anong ibig sabihin? Sa iyong sariling pangungusap, paano mo ipapaliwanag ang pag-ibig? Sa sarili mo lang. Tignan mo, ina mo. Mahal mo siya? Ayun. Ano nararamdaman mo? Paano mo papatunayan sa akin na mahal mo ang iyong inay? Sinusunod ko ang kanyang utos. Ganon. Tama? Di ba isang paraan yon? Naghuhugas ako ng plato. Yung kinana namin. Nagwawalis ako palagi. Ganon. Kumbaga, pag sinabi ng iyong mother na
Huwag ka muna mag-cellphone. Dapat susundin mo yan, di ba? Uuwi ka ng maaga. Halimbawa lang. Halimbawa lang yan. Ngayon, ulit, ano ang ibig sabihin ng pag-ibig? Meron ba may makakapagsalita? Ikaw, ate, ano ang pag-ibig? Ano, hirap, di ba? Paano mo iibigin ang iyong kapwa? Eh, yung salitang pag-ibig nga, hindi mo ma-describe. Hindi malinaw sa atin kung ano pag-ibig. O, di ako na magpapaliwanag. Okay, sa English, love is patient. Love is kind. Alam mo yung patient? Yung pasensyoso. Di ba patient yan sa English? Love is kind. Ano yung kind? Sa Tagalog, mabait. Love is patient. Love is kind. Marami siyang definition eh. Love does not irritate easily. Hindi ka daw madaling mairita. Halimbawa lang ang nanay mo, 80 anyos na. Hindi naliligaw, ayaw maligaw, giniginaw kasi payat na payat. May napanood ako, pinapaliguan niya yung nanay niya. Eh, giniginaw yung nanay niya. Ayaw maligo. Pinagtok ng tabo sa ulo. O di nairita ka agad. Ayun ba yung pag-ibig? Sabi sa Bible, love is not easily irritated. Hindi ka daw madaling maiirita kapag may pag-ibig ka. Sabi pa, love is not boastful. Yung pag-ibig daw ay hindi ka nagmamalaki. Hindi mo pinagyayabang pag-ibig mo. Halimbawa, may jowa ka lang. May jowa ka. Halimbawa, pinapatawad mo siya sa mga kasalanan niya sa'yo. Hindi mo pinagyayabang yun sa mga barkada mo. Na, kunyari, eto, pinatawad ko na naman to eh. Kumbaga, chinichismis mo. Hindi daw ganun ang pag-ibig. Hindi mo pinagyayabang. Sabi pa, love, ang pag-ibig daw ay, sa Ingles love, hope, all, believes all, bears all. Okay? Sabi pa, ano ibig sabihin nun? Alam mo yung bears? Love bears all. Kumbaga, kinakaya mo lahat. Ang pag-ibig daw, kakayanin mo lahat. Halimbawa lang naghiwalay kayo ng jowa mo. May anak kayo, 3. Iniiwan lahat sa iyo yung 3 anak mo. Sabi sa Bible, love bears all. Kakayanin mo yon na buhayin yung 3 na yon kahit iniwan ka ng jowa mong batugan, halimbawa. Kasi mahal mo yung anak mo. Titiisin mo yon. Papasanin mo lahat yon because love bears all. Ano pa? Love believes all. Pinaniniwalaan mo lahat na balang araw magbabago jowa mo at babalik sa'yo isang araw. Ayun yung pag-ibig. At love hopes all. Umaasa ka, inaasahan mo lahat. Umaasa ka na balang araw titigil sa bisyo yung jowa mo. Halimbawa lang, hindi ko sinabing may jowa ka. At umaasa ka na balang araw, isang umaga, makikita mo sa pintuan ng inyong bahay, yung jowa mo, nakikipag-ayos na sa'yo. At bubuhayin na kayong pamilya. Ayun yung pag-ibig. Okay ba tayo doon? O, sige. Isa pa. Lahat tayo may inner Christ sa puso natin. Ano yung inner Christ? Tawag sa ibang bansa, inner Christos. Meron kang Kristo sa puso mo. Ano yung Kristo sa puso mo? Meron kang pag-ibig. Kristo yon. Marunong kang umibig sa kapwa. Kapag marunong kang umibig sa kapwa, meron kang deep compassion. Sa Tagalog, mahabagin ka. Meron kang pagiging mahabagin sa kapwa mo, baka hindi mo lang naiisip. Hindi mo lang nare-realize. Kapag ikaw ay mahabagin sa kapwa mo, magiging generous kayo. Generous. Alam mo yon? Yung palabigay. Gusto mo ka 20 pesos mo na lang, ibibigay mo pa eh. Pag nakita mo yung kapwa mo, nangangailangan ng tulong. Halimbawa, meron diyang taong grasa. Kita mo, impis na yung tiyan, hindi pa kumakain. Naghahalongkat ng banana cue sa basurahan.
Kung meron kang pag-ibig, kung meron kang pagkahabag, may generosity ka, tatayo ka. Ibibili mo ng tinapay yon. Yung tao na yon, yung taong grasa. Ibibili mo ng inumin yon. Yun yung inner Christ sa puso mo. At kapag meron ka ng tatlo na yon, pag-ibig, meron ka pagkamahabagin ka, generous ka sa kapwa mo, hindi kinakailangan magbigay ka ng iPhone para tawagin generous ka. Pera-pera mo na lang ilalabas mo pa. Dahil nakita mo na yung tao na yon, kailangan niya na yung tulong. Sa oras na yon, ikaw, pwede ka pa magtiis. Kapag meron kayong tatlo na yon, magkakaroon ka ng joy. Magkakaroon ka ng kagalakan sa puso mo na napakahalaga sa buhay natin. Hindi yung, kapag wala kang joy, konting tibot ng jowa mo, kunyari, may nasabi ka lang sa jowa mo, sasampanin ka ng jowa mo. Baka hindi siya masaya. Konting tibot, kumbaga ang gaang ng pingkok. Pero kung ikaw'y masayahin, kumbaga, ino-okray ka na ng jowa mo, natatawa ka pa. Dinadown ka na ng jowa mo, natatawa ka pa kasi may kagalakan ka sa puso mo. Inner Christ tawag doon. Okay ba tayo doon? Okay, last na. Alam niyo yung universe at yung kalawakan. Okay. Yung gumawa sa kalawakan, kung sino man siya, napakayaman niya. Napakayaman ng gumawa ng universe. Dahil may mga planetang punong-puno ng ginto. May mga planeta na punong-puno ng diamond, platinum, yung mahalagang mineral o kaya metal. Okay na tayo doon. Ang sinasabi natin, yung gumawa ng universe, napakagalante niya. Sobrang galante niya. Na imposible na yung kanyang nilalang, tayo yon, hindi niya pagpalain. Sobrang yaman niya, sobrang galante niya, imposibleng yung mga kahilingan nyo hindi ibigay. Imposible. Ang problema lang, baka hindi tayo marunong manalangin o humingi. Okay ba tayo doon? Paano ba tayo manalangin? Ate, tatanungin kita, babalik ako sa'yo. Paano ka magdasal? Ha? Oo nga. Kahit ano pang religion, paano ka magdasal? Siya nga po. Opo. Okay, maituro ko lang kung paano tayo magdasal. Pag tayo nagdadasal, bibigkasin ng ating bibig yung ating kahilingan. Kasi sabi kasi nasusulat kasi, kung meron tayong hihilingin sa ating Panginoon, i-claim na natin na natanggap na natin yan at nagpapasalamat na tayo. Kasi ang biyaya ng Panginoon, nandyan lang yan. Nandyan na lang yan. Nandyan lang, di natin nakikita. Hindi pera yung tinutukoy ko, hindi yung pera nasa puno, hindi yun. Yung biyaya ng Panginoon, na yung hinihiling natin, yung mga pangangailangan natin, nandyan lang sa palibot yan. Pag yan binigkas natin na kailangan natin, halimbawa lang, kailangan natin ng, halimbawa, pambayad ng ganito, yung bibig natin, may vibration yan. Yung vibration ng bibig natin, ng boses natin, kikilos yan sa palibot natin. Yung palibot natin, pag kumilos siya, may vibrate yan, kakausap yan ng mga tao na tutulong sa inyo. Ganun, hindi nyo napansin, pag meron kayong dasal, biglang may dadating na tao, tutulungan ka, bibigyan ka ng pagkain, walang kaabog-abog. Okay? O kaya, pag nanghiram ka, mabilis ka pautangin. Kasi kumilos na yung Panginoon sa buhay nila at sa buhay natin. Ganun tayo magdadasal. Bibigkasin ng bibig natin. Kung kinakailangan, magkulong tayo sa kwarto natin. Okay? Okay na po tayo doon? O sige, yun lang. Sana po, huwag niyong kalilimutan yung salita ng Diyos, yung pag-ibig sa kapwa. Babalik ako sa pag-ibig sa kapwa. Okay lang po ba? Okay, paalala ko sa inyo. Napakahirap pong gawin ang ibigin ng iyong kapwa. Bakit? Makakita ka lang ng ang yabang pumorma. Tulad ko, halimbawa, maiinis ka na eh. Ang yabang pumorma. Kung wala kang pag-ibig sa kapwa, malamang mabubwisit ka.
sa kapwa mo. Halimbawa, naglalakad ka lang, nakita mo yung kilay. Kilay pa lang, marites na. Sinisiraan ka pa. Malamang, kung wala kang pag-ibig sa kapwa mo, maiinis ka doon. Kaya nga, ang pag-ibig sa kapwa, inuulit-ulit mo yan. Huwag niyong iwawaglit sa isipan ninyo yung love your neighbor. Bibigkasin niyo palagi yan, Brad. Love your neighbor. Kapag hindi, ikaw, lalaki ka. Naglakad ka sa mall. Nakasalubong ka ng babae, may puwet dito. Ang damit nakaganyan. Kung hindi mo iisipin yung love your neighbor, malamang magkasala ka doon. Titignan mo yun. Tapos kita yung pisngi dito sa puwet. Yung sa sobrang iksi ng short, nakikita yung pisngi dito. Umakyat pa ng escalator. Di tinitignan mo ngayon, umasam pa doon, ang taas ng escalator. Pag wala kang pag-ibig sa kapwa, pag hindi mo pinapaulit-ulit sa isip mo yung love your neighbor, malamang magkakasala ka. Pero kung ikaw, sinasabi mo sa sarili mo, love your neighbor as thyself, may nakita kang babaeng ang suot mahalay, hindi tatalab sa iyo yan. Iisipin mo, kamag-anak ko to eh. Parang kamag-anak ko to eh. Kasi nga, paulit-ulit sinasabi mo sa sarili mo, love your neighbor. Halimbawa, sino nagmamaneho dito? Kuya, nagmamaneho ka? Hindi. Okay, ako nagmamaneho ako. Nung hindi ko iniisip-isip yung love your neighbor, pag may sumingit sa akin, hahabulin ko yun. Pag may sumingit sa sasakyan, hahabulin ko yun. Ayun. Di ba? Madalas yan, mga naka-backride, ang hilig sumingit niyan. Kung ikaw, nagmamaneho ng kotse, nasingitan ka ng backride, at hindi mo iniisip yung love your neighbor, malamang, mamumurahin mo yun kahit hindi nila nadidinig. Mapapamura ka. So, napakahalaga nung ipamuhay natin yung pag-ibig sa kapwa. Napakahalaga. Sapagkat, hindi dahil sa gusto natin sumunod kay Kristo. Hindi dahil doon. Kahit hindi matuwa ang Panginoong Jesucristo dahil pinamumuhay natin yung pag-ibig sa kapwa, kahit hindi siya matuwa, gawin natin yun. Sapagkat ang pag-ibig sa kapwa, ay yun yung dapat natin gawin. Pag hindi tayo umibig sa kapwa, eto last na po talaga, wag na kayo mainip pa, last na po ito. Pag hindi nyo inibig yung kapwa ninyo, hindi kayo makakalipat sa susunod na dimension natin. Baka maiwan kayo dito. Yung pag namatay na. Yung sinatawag na ibang dimension. Sabihin na natin kung tawagin nila langit. Ibang dimension. Pag hindi kayo natutong umibig sa kapwa nyo, hindi kayo makakalipat ng dimension. Kaya ang iniiwan ko sa inyo, ipamuhay ninyo yung pag-ibig sa kapwa. Lagi nyo sasabihin sa sarili ninyo, pag-ibig sa kapwa, kahit may magmura sa inyo. Batuin ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Hindi kayo makakalipat sa kabilang dimension. Pag hindi nyo natutunan, kaya ipamuhay yung love thy neighbor as thyself. Kaya ako nagpupunyagi ako i-share sa inyo. Hindi naman ako pastor. Pero bakit ako nagpapakahirap dito na i-share sa inyo? Gusto ko mabuksan ko ang isipan ninyo. Napakahirap umibig sa kapwa, pero kaya natin gawin yon. Basta lagi nyo lang sasabihin, love thy neighbor as thyself. Ibigin ng aking kapwa gaya ng pag-ibig ko sa sarili ko. Ayun lang. To God be all the glory. Ang ating, kumbaga, ang pinagkukuhanan natin ng paturuan, ang Panginoong Jesucristo. Jesus Christ, ang ating, kumbaga, pinagkukuhanan ng itinuturo. Hindi tayo nakakuha lang ng tinuturo sa, kumbaga, sa Facebook, ganyan. Yung love thy neighbor as thyself, ang Panginoong Jesus ang nagsabi niyan. Okay, God bless you all. Salamat, Lord. Lord, kayo po ang magpala sa mga anak po ninyo na nakinig ng iyong salita, Lord. Kahit hindi pa man namin sinasabi, alam mo ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Iligtas mo po kami sa sakuna, sa aming pag-uwi, sa tuwing kami lalabas ng aming bahay, Panginoon. Iligtas mo kami sa mga kaaway at sa mga aksidente. At makauwi kami sa aming tahanan, makapiling namin ang aming mga mahal sa buhay. In Jesus' name, Amen. Okay?